Alright, good morning once again. Good afternoon, good evening, each and everyone, especially those on the other side of the world. There is no time and space between us, there is only this present moment, and we are one. To continue, we are now on diary entry number 1165. Know this, my daughter. If you strive for perfection, you will sanctify many souls. And if you do not strive for sanctity, by the same token, many souls will remain imperfect. Know that their perfection will depend on your perfection, and the greater part of the responsibility for these souls will fall on you. Alamin ito, aking anak. Kung magsusumikap ka para sa pagiging perpekto, ay magpapabanal ka ng maraming kaluluwa. At kung hindi ka magsusumikap para sa kabanalan, sa parehong paraan, maraming mga kaluluwa ang mananatiling hindi perpekto. Alamin mo na ang kanilang pagiging perpekto ay nakasalalay sa iyong pagiging perpekto. At ang malaking bahagi ng responsibilidad para sa mga kaluluwang ito ay mahuhulog sa iyo. Ang bigat na po. Nakasalalay sa kanya ang perfection natin. In the same way, nakasalalay kay Jesus ang kaligtasan natin. If Jesus did not carry that cross and died on that cross, then we will not be saved. Mananatili tayo kung saang putikan na ron tayo. So, kailangan niya munang magbata ng maraming hirap. Now, it was passed on to the saints. Ang bawat santo ay inihanda, pinili. They are destined. Hindi yan simpleng, bumuka or nag-sprout. They were really chosen before they were born. They were prepared for whatever mission they will be carrying. So in our time, it was Faustina. Siyempre, marami pang iba na saints. But Faustina is the most popular of all. Sabi ng Panginoon, ang perfection mo ay nakadepende sa magiging daan para sa perfection or sanctification of many souls. Itong many souls na to, tayo yan. Kasi tayo yung sumusunod sa yapak niya eh. Tayo nagbabasa ng diary niya, tayo nakakakilala sa kanya. So basically, Divine Mercy devotees. Pag hindi nagpakaayos si Faustina, walang mangyayari sa atin. Kung hindi niya tatanggapin yung kanyang mga sufferings, wala, hindi rin tayo magiging banal. Although, syempre, nakadepende ang kabanalan natin. Individually, on our own, syempre, no. Pipiliin natin yan eh. We'll have to choose for that. Kung hindi natin yung gusto, hindi naman yan magaganap. Kung hindi natin gagawin, hindi rin magaganap. Hindi naman sasabihin ni Jesus sa atin, oy, pakaayos ka at whether you like it or not, you will have to undergo perfection. Ganyan, hindi naman ganun. Although tayo ay isinilang, destined for that purpose, nasa atin yun kung tatanggapin natin ang ating kapalaran. Ngayon, ang main point nga ay kung si Faustina, hindi niya nalagpasan yung mga pagsubok ang duman sa buhay niya, maraming mga kaluluwa hindi rin maliligtas. Maraming mga kaluluwa mapapariwara rin. Bawa sa kongregasyon nila na daming mga madre na nagkakasala. Kung hindi siya nagsasanctify on her own, susumikap on her own,
Yung mga kasama niyang mga madre, wala na yun. Mabubulid na yun sa walang hanggang apoy. Dahil tiniis niya ang mga bullying, imagine mo, no? Ikaw na yung binubully, ikaw pa yung dahilan para ikaw pa yung magiging daan para sa kanilang perfection. Sila na nga itong nang asar sa'yo, nanakit sa'yo, no? And yet, you have to take all of those pains, sufferings, bullying activities. Tapos ang bandang huli, sila yan ng bully, sila pa yung maliligtas. Because Faustina was able to bear all their bullying. Ang bigat, di ba? Oh? Ang bigat. Marami sa atin, hindi yan tatanggapin. Baka sabihin, ano ka naman. Kasi yung concept natin ng pagiging banal nga, yung parang extremes, no? When someone declares na, I want to be a saint, we will laugh on that person, tatawanan natin. We will not support. Mainggit pa nga tayo, mayayamot, sisiraan pa natin. That is our attitude. Kaya dun pa lang, no? Yung isang tao na gustong tahakin yung landas ng perfection would be discouraged. Kasi nga, nagpapakaayos ka, pero yung nasa paligid mo, aasarin ka. Di syempre madidiskaril. Kaya malaking pagsubok yon. Kailangan lagpasan. And she was able to pass all those tests na si Faustina, I mean, nalagpasan niya yun. And after that, naniniwala ako na maraming deboto ng banal na awa ang nakaline up na for sanctification. Actually, hindi mo kailangan ng formal na paghahain. Kasi kung ang isang kaluluwa ay tahimik na gumagampan ng kanyang tungkulin para sa banal na awa, ay maraming tao hindi talaga yan makikita. Yung mga low profile, for instance, no? Hindi naman makikita ng ordinaryong tao. Pero, yun yung magiging daan para sa perfection ng lahat. Perfection ni Faustina at perfection ng mga tinakda ng Panginoon. Ngayon, may ano yan, no? May domino or downstreaming effect. In the same way, imperfection ng ibang mga tao, inausalalay din sa atin. No, if you have a family, in your family, the sanctification of your family depends upon you. Kung gaano ka problemado ang pamilya mo, sa'yo nakadepende ang magiging mabuti at maayos ng mga miyembro ng pamilya mo, ng anak mo, asawa mo. Kapag hindi mo yan nagawa, kapag ang mga challenges na ibinibigay sa atin, ng ating pamilya, hindi natin malagpasan. No, halimbawa, ang asawa mo, hindi ka man maunawaan, nag-aaway pa kayo palagi. Pinatulan mo, hiniwalayan mo, di ka nakapasa. Di mapapariwara rin. Yung asawa mo, sa halip na maisasama mo sa langit, and for sanctification, wala na, bagsak na kayo pareho. Hindi yan pwedeng otherwise, na hindi yan pwedeng ang asawa mo magdadala sa'yo because the challenge is on you, sa'yo nag-fall hindi naman sa asawa mo. Ang asawa mo magiging tinik sa'yo, magiging cross mo. Not the other way around. So you have to really ask for guidance, for the grace from God to give you the strength para lagpasan, para sama-sama pa rin.
pagtungo sa kabilang buhay o patungo sa ating Panginoon. Sama-sama. Hindi yung may iwan. Merong mapupunta sa kabila, may mapupunta kung saan. Ikaw, definitely, hindi ka makapunta rin sa langit. Kasi meron nga naka-assign sa'yo eh. Yung mga taong naka-assign sa'yo para iligtas mo. Eh kung di mo maililigtas, edi kahit ikaw, pending ang kaso mo. Kapag nandun ka na sa time ng accountability, singilan na, no? Bitin yun. Kung hindi mo yun nalagpasan, edi, hindi nga nalagpasan. Yung sanctification mo, nakabinben, pending. You will have to spend some time in purging. So, mabigat, no? Bigat maging deboto. Nakasalala yung ating perfection kay Faustina, nagtagumpay naman na siya ngayon. Nakasalalay naman ang perfection ng ibang kaluluwa sa atin. Tayong mga nabubuhay bang mga deboto. So, let's reflect on that and may we all be able to pass the tests so that many people, especially our family members, will also be in the same place where we would be.